Tama. Alright, ang oras ay alas 10:31 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMN News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay hatid ng KBS RMN News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, isang mapagpalang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Pilipinas. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang light lingwahe mo, basta kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager at yan ating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po, ito po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindorinyong midnight boy, bagamat hindi ganong kagapuhan, sigurado namang ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Dito sa KBS RMM News TV.
Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Bangon Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maging tapat at mapagpakumbaba. Sa ating kapwa, maging magagalangin, mapangunawa at mapagpatawad. Higit sa lahat, bilang pagsunod sa batas ng ating dakilang lumikha at sa ating kalipunan. Hindi po ba ang tanging makikinabang nito ay ang ating mga kababayan bilang isang mahalagang tapat na mamamayan dito sa ating bayan. Anyway, binabati po natin ang mga magigiting natin at masisipag na mga kasado patroller, ang lahat po ng ating mga kolumnista, writer ng Balitang Kasado. Good morning sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa ating palatuntunan dito sa Gabay at Patnubay. Anyway, binabati po natin ang samahan ng Tourism Owners Association dyan sa lugar ng Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Sa pangunguna po ng ating masipag at butihing Chairman of the Board, si Kuyang Wayne Lawson. Ang lahat ng mga Board of Directors, Kuyang Nestor Pernisita, Kuyang Joseph Ditablan. Ganon din, si Kuyang Arman Namuco Jr., Kuyang Jason Almanon, si Kuyang Joscoro Rizari. At ganon din po kay Brother Ricardo Eslita, si Kuyang Judy Soyman Jr., ganon din si Kuyang Ruben Reynas Jr., Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Likewise, sa ating datiyang barangay kapitan ng Barangay Pantok, si Kuyang Frede Chavez. Magandang umaga po sa inyong lahat. At yung pong ating kuyang, yung ating dating hepe ng Peace and Order dyan sa lugar ng Barangay Pantok, kay Kuyang Sam Silian. Magandang umaga po. Good morning sa inyong lahat. Good morning din kay Kuyang Danny De Rojas Manato. Thank you for watching, classmate. Kamusta ka na dyan? Saan ka ba ngayon naglalagi? Classmate, Kuyang Danny De Rojas ng Oriental Mindoro. Ang alam po natin, mga kababayan, itong aking classmate na ito ay naandyan po sa lugar ng Metro Manila ba? Kung hindi ako nagkakamali. Kamusta na, classmate? Sana ay magkita tayo ng personal at muling magkasama. Since time nang tayo ay maging magkaklase sa high school, noon sa bayan ng Bako, sa Bako Catholic High School. Noong panahon na tayo ay mga teenager pa, talagang tayo ay, sabi nga tayo ay magkaibigan at matalik na magkaibigan. Kaya hindi ko akalain na sa mga oras na ito, ikaw pala ay talagang nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Kaya thank you very much sa iyo, classmate. At binabati po natin na magandang morning, ang lahat po ng mga De Rojas family, ang Manato family, sa iba't ibang dako ng Kapuluan. Likewise sa Mimaropa at Calabarzon. Good morning din kay Kuyang J. Martin. Thank you for watching, Kuyang J. Kamusta ka na? Sana ay tayo ay magkita at kung luluubin ng Diyos ay mamaya ay magkita-kita tayo kasi importante lamang ng aming mga pangangailangan sa iyo dahil kasi ikaw ang aming technical director dito at ikaw ang technical director ng ating himpilan. Kaya sabi nga sa sobrang busy mo at sa sobrang dami ng mga ginagampanan sa panahong ito, kaya congratulations sa iyong pagiging mabuti at pagiging isa sa huwarang kasamahan sa responsabling mamamahayag. Okay, maraming salamat sa panunood at pakinig ni Kuyang Berhel Cabral o Brother Berhel Cabral. Kamusta ka na? Thank you for watching, Sabi nga ay nasan ka na ngayon, Kaya talaga, ika nga talagang tayo ay taus-pusong nagpapasalamat para sa lahat. At tayo ay ika nga niloob at pinalad regarding ukol sa kaloob ng ating dakilang may kapal. Okay, siyempre, ang mensahe ni classmate, ni classmate Danny De Rojas, Manato, Good morning din, mate. Okay, thank you. Kamusta ka na? At ikaw ba ano ba ang ating racket ngayon? ano taga racket natin ngayon? Alright? Thank you for watching Kuyang Dan Torbeles,
Sabi medyo na late na naman uli ang ating pasok sa ating palatuntunan dahil sa hindi inaasahang pangyayari, marami ang isinasayos ngayon at inaasikaso ng ating team ng Balitang Kasado. Kaya sabi nga, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, paki-search lamang po ninyo sa inyong mga Facebook account, sa inyong mga YouTube channel ang ikangay ang Kasat KBS RMM News TV. Sa atin naman pong FB ay Balitang Kasado. Yan. Kaya dyan po tayo magkita-kita. Magandang umaga. Good morning, Kuyang Lando Luto, ang ating Kasado Patrol na nasa lugar ng Cavite. Magandang umaga sa inyong lahat at sumainyo ang mapagpalang umaga ngayong araw. Ano nga bang araw ngayon, Kuyang Wayne, ha? Araw-araw po pala ngayon nga. Nakakalimot talaga. Ha? Ngayon ay, sabi nga araw tayo ng Huwebes na. May 16, 2024 ng taong kasulukuyan. Kaya sabi nga, kinakailangan pong sa mga nangyayari ngayon sa ating buhay, yung iba yung pong pag-iingat sa matinding tama ng ngiti ng haring araw. Sapagkat sabi nga po ay ang ngiti at ipinapahiwatig ng ating haring araw. Bagamat maaga pa po, talagang matalim ang kanyang init na ibinibigay. Sabi nga ay kung medyo ang kanin ay alanganin ng pagkakaiga doon sa inyong kalan, ay pwedeng panginin ng kanin yung sobrang init ng sabi nga temperatura ng araw. At bagamat umuulan po pa karakaraka tuwing hapon, umuulambon, pero hindi po yan sapat o makasagot sa matinding init na dinaranas ng ating mga kababayan dito sa iba't ibang dako ng ating bansa, sa buong Luzon, sa buong Visayas at Mindanao. Kaya, kinakailangan po iba yung ingat din, at iba yung sabi nga pagpapakatatag sa sarili. Sabi nga yung pag-iingat ay kalakip ng iba yung pagpapahalaga sa sarili. Sabi nga, huwag po nating abusuhin ang ating kalusugan at kinakailangan po talagang ipamalagi po natin na tayo maging isang tapat na mamamayan at sa ating kapwa. Ang oras ganap na alas 10:40 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. At sa susunod pong mga oras ay antabayanan po ninyo ang ating kuyang ang programang Issue ng Lipunan. Ito po ay sa pag-host commentator ng ating Kuyang Wayne Lawson. Ang tabayanan po, siya na po ang susunod sa ating palatuntunan. Kasado Patrol, standby sa iba't ibang dako. Kangay bago po tayo ikay pumalaot ng tuluyan sa ating programa para ihatid ang mga mahalagang mga balita at mga informasyon. Kaya, bigyan po muna natin ng daan ang ating mga Kasado Patrol upang magatid ng balita at mga informasyon na nagaganap sa kanilang mga kinaroroonan sa mga oras na ito. Sapagkat kanina pa po sila talaga naka-ready na. At talagang sabi nga ng mga kabataan, atat na. Hindi. Ang ibig sabihin po noon ay talagang kanina pa gusto nilang ihatid talaga yung kanilang mga nakalap na mga pangyayari sa iba't ibang dako ng kanilang kinalalagyan. Siyempre sa lugar po ng mga area po ng Metro Manila, Calabarzon at Mimarupa ay talagang tuloy-tuloy po ang kanilang pangangalap ng mga mahalagang mga balita at impormasyon na kinakailangan pong makarating sa ating mga kababayan. Yan. Talagang ganyan po talaga kasisipag ang ating mga Kasado Patroller. Umulan man o uminit, talagang sila ay andyan lamang para sila ay mag-deliver ng report. Alright? At ang sabi ni Kuya Lando, yes, good morning, Gabay at Patnubay, host commentator Kuya Arnold Namoko, and good morning din po, Bossing. Bossing CEO, President Station Manager, Publisher, Kuya Alan Bordeos. Ako naman si Double L. Yan ang inaasahan ko, Double L. Talagang, yan, ang ating chief reporter, si Kuya Lando Luto. Kaya, Kuya Lando, standby report.
Medyo may trouble. Kuya Lando, ang iyong headset. Paki-alis yung kanyang umiirit. parang dadaan na train Alright? May pag-uulat ang ating Kasado Patrol 25. Yan po ay may kinalaman po mga kababayan. Sa ano? Yan. May kinalaman po yan sa... May kinalaman po sa... Ngayong araw lang ito, Webes, wanted person. Ayan, regional level, timbog sa Tricia Martires Police. Ang buong detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol Kasado Patrol 25, si Kuya Lando Luto. Kuya Lando, standby report. Maingay, Kuya Lando, ang iyong headset. Huwag ka nang gumamit ang headset kung medyo alanganin. Yan. Yun, nawala. Okay. Alright, may pag-uulat si Kuya Lando Luto mula po dyan sa lugar ng Calabarzon area dyan sa lalawigan ng Cavite. Ito nga po ay may kinalaman. May kinalaman. Dito sa wanted person sa regional level timbog sa Tricia Martires. Ang buong detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25, si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning. Sige, putok mo na yan. Good morning, Kuya Don. Narinig mo? Good morning. Sige, medyo may katabi kang train. Okay, sige. Okay, go. Kuya Lando, iputok mo na yan. Yes, maraming salamat, Kuya Arnold. Okay na ba ang ating wala bang feedback, Kuya Arnold? Wala. Okay, medyo may dumadalang train yata sa iyong katabi. Okay, sige, go na. Go. Yes, magandang umaga sa iyo, Kuya Don, at sa ating taga-subaybay ng KBS RMN News Radyo na TV pa. Samantala, Kuya Don, ito ay kaugnay ito sa isang wanted person na ito ay nasakute o naaresto. Timbog na ito sa Tricia Martires sa Pinte, Kuya Don. Kuya Lando, ang dami talaga mga wanted dyan sa lugar ng Cavite. Yan ang napapansin natin. Kaya talaga tuloy-tuloy ang pagkatimbog nila ngayon. Kuri ka dyan, Kuya Don. Sa mga masisipag nating mga kapulisan. Tama ka, Kuya Don, dahil patuloy ito at sinusubaybayan ng Philippine National Police Cavite Pinte ang mga wanted persons doon kung saan bahagi ito ng Cavite. At tinugay at naaresto nga ito ang isang lalaki, Kuya Don, matapos mag-ain ng warrant of arrest ang mga operatiba ng Tricia Martires City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Michael D. Bactutoy, Officer in Charge nito, Mayo 15 kahapon lang ito, Kuya Arnold. Inilahad ng mga kapulisan ng Tricia Martires sa naging matagumpay ang kanilang kampanya kontra wanted persons sa kanilang naresto nga ang isang lalaki sa kasong rape in relation to RA 7610, Kuya Arnold. Nako, child abuse yan At hindi lang talagang child abuse, ito ay minulistya at inahasa pa ito ng tao ito. Muli na namang pinuri ni Police Lieutenant Bactutoy ang mga membro ng Warrant Section ng Tricia Martires PNP na patuloy na pinagting ang kampanya kontra wanted person. Ganun din ang lahat ng kapulisan na patuloy sa tapat na pagtupad ng kanilang tungkulin upang masiguro ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lungsod at sa probinsya dito sa Cavite. Samantala, Kuya Arnold, sa ngayon, ang suspek ay kasalukuyang nakadetine sa impila ng Tricia Martires PNP upang hanapin ang kasong nakasampa laban sa suspek. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol Unit 25, ako si Dumonel, Kuya Lando Luto, nagulat para sa Kabayapat Dubai ng KBS RMN News Radyo na TV pa. Kuya Lando, babati lamang ako. Okay, sige, go ahead, Kuya Lando. Binabati ko ang aking pamangkin na si Yuni Butin Heriales Anyusa na nagdiwang, Kuya Arnold, ng ika-46 karawan ng kahapon ito nangyari, kahapon ang kanyang karawan na ito ay nasa
bansang Qatar, diyan sa Saudi Arabia, Kuya Arnold. Kaya kinakailangan Kuya Lando ay meron sa iyong padala na para maidaos at may blow ang ayos ang kanyang birthday ngayon. Yes, Kung kahapon pa. hindi na kailangan Kuya Arnold na magpadala. Ang kailangan ko yung mag-isip lamang siya sa iba yung dagat at sa kanyang pinagtatrabuhan doon alang-alang sa kanyang pamilya. So again, binabati ko ang aking pamangkin si Yune Butihin Heriales Anyusa. Maraming salamat at binabati rin siya ng kanyang asawa na si Tuto Anyusa na dito rin nakatira sa General Trias, dito rin sa Cavite. Back to you, Kuya Arnold. Maraming salamat. Okay, thank you. At maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol. 25, si Kuya Lando Loto. Thank you, Kuya Lando. Alright, nakuhan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 47, ha? Nandiyan sa lugar naman po ng area rin ng Calabarzon, pero yan po ay sa area po ng lalawigan ng Rizal, si Kuyang Dantor. Si Kuyang Dantor Beles, ha? Naka-standby po dyan sa ereyang iyan at siya po ay maghatid ng balita. Ito po ay may kinalaman. Ha? Kuyang Dan, may kinalaman ba sa ano yan? Alright, ito ay may kinalaman. May kinalaman. Okay. May kinalaman ang detalye ng kanyang report sa kanyang paglalahad. Alright, Kuyang Dan, sige. Good morning. Iputok mo na yan. Yes, likewise, Kuyang Arnold at Kuyang Alan, kung saan nga ito kahapon ay nagkaroon ng tinatawag na inauguration ang unang pinuntahan ng ating ng aming butihing mayor. Ito yung asawa nga ng butihing mayor John Inares na wala ibang ito ay si Andrea Inares ng kasama na ang iba't ibang mga opisyalis ng local government unit, mga konsyal, at ang mga opisyal din ng barangay ng Kupang. Kung saan ito ay nagkaroon na naman ng kapistahan ng barangay Kupang, isa na rin dito, araw ng kapistahan ng barangay Kupang Antipolo Rizal bilang pagpapahalaga at pagpamahal sa nasabing okasyon, ang asosasyon ng Sunrise Game Homeowners Association Phase 2, UWA, sa pangunguna ng kanilang presidente, Pascual Bautista, at buong opisyalis at ng mga membro nito na nasa 116 members sa Kuyang Arnold, ang kanilang asosasyon ay mayroon maganda namang kalsada at mga solar light at mulang ito ay pinagawa naman ni Mayor John Inares, III, at ng dating kapitan naman Igwin Abella noong kanyang kapanahonan. Itong mga pailaw o solar. At mayroon silang itinayong multipurpose hall na ito ay pinagsikapan ng mga opisyalis at naging katuwang din dito ang local government unit ng Antipolo sa pagtutulungan ng mga opisyalis at mga membro na matatagpuan ito sa Puruksay, Zone 8, Barangay Kupang, Antipolo City, sa Rizal. Habang hinintay naman nila kahapon na ang mga opisyalis at mga membro ng asosasyon ang mga panahong pandangal ng pagdating, lalo-lalo na ni Kapitan Peter Papel Jr. at ng Mayor John Inares. Subalit ang nandoroon ay walang iba kundi ang kanyang asawa ni si Andrea Anding Inares at mga konsyal ng bayan na walang iba kundi ang nandoon ay si First Councilor LG Sumulong, LG Sumulong para sa nasabing cutting ribbon. Una, ang kanilang pinuntahan ay ang Abisamis na atin ito kinover noon upang ito ay cutting ribbon ang nasabing kalsada na ginawa nila noon, na ito ngayon ay napapakinabangan na ng mga taga Abisamis subdivision. At ginawa naman ng multipurpose dito sa Nabi Masiles ng Sunrise Homeowners Association Phase 2 Homeowners na itinabay na ikatapistan ng Barangay Kupang Antipolo at nagkaroon ng kamisa pa ang asosasyon sa ilalim naman ni Father Joe Peras. Nang pagdating na ng tawa ng pandangal, ang barangay kapitan, Papil at First Councilor
at ang bahay naman ni Mayor General Bitterd, Andrea Anding Inares, nagkaroon na itong pagkakat ng ibon, kaya nga Arnold, at yan naman ay nagbigay ng pugay sa mga opisyalis sa Sunrise Bill Homeowner Association dito na pagkilala sa mahusay na pamumuno sa nasabing Mayora Anding Inares ng Antipolo. Ang malugod na pagbati anya sa mga nasisipag na mga opisyalis ng asosasyon na nasabing Homeowners Association, anya mayroon na silang magandang proyekto tulad ng magandang kalsada, solar light at mga canal drainage na mabilis ang daloy ng tubig sa kanal, lalo na sa pagdating nito ng tag-ulan, kasalukuyan. Maliban pa dito, Kuya Arnold at Kuya Alan, nagkaroon naman ng palaro para sa mga kabataan na sabing asosasyon sa nasabing lugar. Kung saan nga ito, Kuya Arnold, ito ay nagpapabati ang mga opisyales. Ito sila President Pascual Bautista at Vice President Rowena Dulay, Secretary Arlene Berry, Treasurer Mary Ann Tisio Su, Auditor Janice Robotosa, at Board Member Jody Pidato, Adila Corazon Laplana. Ito Melanie Mateo, Angela Gulas, at Francis Diaz, Rolando Coral, Eric John Daliri, at Raymond Bodomo. Ito ay sila ay nakikinig ngayon kaya Arnold sa programa na dito sa ating pagbabalita mula sa Rizal. Para sa balita at kasado, ito si Kasado Patrol 47, John Cornelis, reporting live sa TV, sa Red News TV, may Diaryo pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47 mula pa rin sa lalawigan ng Rizal, dyan sa Calabarzon. Kuyang Dan Torbeles, thank you Kuyang Dan. Alright, puntahan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 dyan sa area naman at lugar ng Quezon City. Yan sa area po ng Quezon City, nandyan si Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John Santosidad, standby report. Ang oras ganap na 4 na minuto bago mag-11 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News Radyo na Diaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, Kuyang Dan, standby. Kuyang Dan, sorry, si Kuyang Jun, standby, report. Medyo hindi pa nakaredy si Kuyang Dan, ha? Medyo mag-feedback ka, Kuyang Dan, kung medyo, Kuyang Jun, kung ikaw ay talagang ready na. Alright, Mayo 16 ng taong 2024. Alright, narito si Kasado Patrol, 40 upang magatid ng balita mula pa rin dyan sa lugar at area ng Quezon City. Kuyang John, standby report. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patroller, ang ating Kasado Patrol 40 na si Kuyang John Santosidad upang magatid ng malagang balita. Alright, Kuyang John, sige. Good morning. Iputok mo na yan. Kuyang John. Go, go. Alright. Ang ang ating Kasado Patrol ay hindi pa nakaride. Alright, balikan na lamang po natin siya. Medyo busy pa po, ha? Nakikita natin sa TV screen, kaya sana
Kuyang John, kung ikaw ay mag-uulat, paki-prepare mo ng ayos ang iyong pag-uulat dahil kasi kita ka na sa TV screen pero medyo talaga. Okay, balikan na lang kita maya-maya. Alright, PCG, atin ito, West Philippine Sea Mission panalo para sa PH. Round 1. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ang oras ganap na alas 10:58 ng umaga. PCG, atin ito West Philippine Sea Mission panalo para sa PH. Round 1. Ready, go! Tagumpay na para sa Pilipinas ang aid mission ng civilian group sa atin ito. Coalition kahit hindi pa umaabot ang convoy na napakalapit sa Baho de Masinloc. Ayon sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard, nitong Miyerkules ayon kay Commodore J. Tarilla, Philippine Coast Guard spokesperson ng West Philippine Sea, maaaring isaalang-alang ng grupo ang kanilang trabaho kapag nagawa na ito. Resupply ang mga Pinoy fisher folk sa lugar ng Baho de Masinloc. Ang pangunahing layunin ng atin ito coalition ay magbigay ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino na nanghuhuli ng isda sa lugar ng Baho de Masinloc. Karaniwang hindi nakikihalubilo ang mga mangingisdang Pilipino sa China. Coast Guard, sabi ni Torilla sa Pilipino sa gilid ng press conference ng Philippine Information Agency tungkol sa West Philippine Sea. Minsan ay may nakitang malaking grupo ng mga bangkang pangisdaan ang mga Pilipino at dahil walang nakikitang barkong Chino, maaari raw lumapit ang atin ito coalition sa mga barkong ito at ibigay ang tulong noong Miyerkules. Matagumpay na nailagay ng convoy ng grupo ang mga buoy na may mga salitang West Philippine Sea atin ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matapos din ng grupo ang unang round sa pamahagi ng mga gamit, kabilang ang mga fuel at food packs sa mga mangingisdang Pilipino. Nakatakdang magpatuloy ang contingent sa ikalawang yugto ng paglalayag nito sa naglalayo makarating sa Panatag Sol para sa isa pang round ng supply distribution sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. En puntong alas 11 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng ating balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, inspeksyonin ang water meters, report agad ang mga leakage utos ng DILG sa mga LGU. Round 1. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government, DILG nitong Miyerkules, ang mga lokal na punong ehekutibo at mga opisyal na barangay sa regular na bantayan ang mga metro ng tubig sa kanilang lugar at agad na i-report ang mga leakage sa kanilang mga concerned provider. Sa isang balita, sinabi ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na bahagi ito ng pagsisikap na makatulong sa pagtitipid ng tubig kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino phenomenon. Sa Memorandum Circular 2024-065 na may petsang Mayo 8, sinabi ni Abalos na kailangan tiyakin ng mga local governments unit na ang lahat ng natanggapan ng pamahalaan ay may hiwalay na metro ng tubig upang madaling masubaybayan ang pagkakakonsumo ng tubig at posibleng pagtagas. Kailangang isara ang mga main building water pipe valves mula sa alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At kailangang regular na suriin ang mga building administrator kung may mga leakage at faulty fixtures, lalo na sa mga toilet. Hinimok ni Abalos ang mga LGU na magsagawa ng malawakang informasyon, edukasyon at communication campaigns sa mga water conservation measures upang mapataas ang kamalayan at maitaguyod ang aktibong partisipasyon ng mga residente. Inikayat din niya ang mga LGU at itaguyod at maximize ang pag-aani ng tubig ulan sa mga pasilidad ng gobyerno o water catchment system sa mga residential area upang mangulikta at mag-imbak ng tubig para sa paglilinis at iba pang mga hindi maiinom na paggamit.
Lahat ay dapat kumilos at magtulungan para maiwasan ang water interruptions. Maging magsinop at magtipid po tayo sa paggamit ng tubig, sabi niya. Inimok din niya ang publiko na mag-imbak at gumamit muli ng tubig na banlawan at labahan upang linisin ang mga sahig, plus toilet, water plant at iba pang mga aktibidad. Gumamit ng mga tabo at mga balde sa halip ng mga hose at iwasan ang paggamit ng mga inflatable pool. Samantala, nananawagan naman si Abalos sa mga lokal na opisyal na lubos na magsikap at masusing suriin ang kanilang mga engagement at transaksyon. Ito ay matapos makatanggap ang ahensya ng mga ulat ng mga tawat grupo na magpapanggap na ahinti ng DILG at Department of Budget and Management na nagsasabing maaari nilang mapadali ang pag-aproba sa paglabas ng pundo para sa mga proyektong pinunduhan ng lokal. Ang mga insidente na ito ng mga pushers na nagsasabing sila ay mga ahente ng gobyerno ay magdudulot ng malubhang banta ng integridad ng mga proseso ng gobyerno at sinisira ang tiwala ng publiko sa pangasiwa ng pundo ng gobyerno, sabi ni Abalos. Aniya, mahigpit na sumusunod ang DILG sa mga pamamaraan at alituntunin sa paglabas ng pundo at anumang transaksyon at pakikipag-ugnayan na hindi umaayon sa naturang mga patakaran ay hindi papayagan na kinukonsente at haharapin ng naaayon. Pinalalahanan rin niya ang mga LGU na maging mapagmatyag sa paghawak ng email correspondence. Kaugnay mga transaksyon sa gobyerno, particular sa digital request submission for local government support funds ng DBM Apps Portal. Ang pagbabahagi ng mga naturang detalye ay nagdudulot ng malaking panganib sa seguridad at integridad ng sistema at maaaring humantong sa hindi autorisadong pag-akses at potensyal na maling paggamit ng sensitibong impormasyon, sabi niya. Sa halip ay inimok niya ang mga LGU na i-report sa mga law enforcement agencies ang anumang pagkakataon na kahinahinala o hindi autorisadong aktibidad. Thank you. Alas 11:06 ng umaga, ang tabayanan po ang susunod na programa ng Isyu ng Lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson. Samantala, 58 Chinese ships nakita sa West Philippine Sea ayon sa PHNavy. Thank you. Round 1. Ready, go! Minomonitor ng Philippine Navy ang 78 Chinese vessels ng iba't ibang lugar sa West Philippine Sea mula Mayo 7 hanggang 13 batay sa datos mula sa PN na inilabas noong Miyerkules. Ang mga sightings na ito ay maaaring makita sa mga sumusunod: 8 Chinang Coast Guard vessels, 2 barko ng People's Liberation Army Navy at 18 Chinese Maritime Militia vessels at baho di masinlok 6 na Chinese Coast Guard CCGBs at 25 CMMV sa Ayungin Sol, 2 CCGB, 2 barko ng plant at 24 CMMV sa Pag-asa Island, 1 plano at 2 CMMV na sa Kuta Island, 1 CMMV sa Likas Island, 4 na CMMV sa Panata Island, 2 CMMV sa isang Chinese cargo ship sa Patag Island. Ang mga ito ay mas mababa kaysa sa 105 Chinese vessels sighted sa mga tampok na ito mula sa Abril 30 hanggang Mayo 6. May pagbaba mula noong nakaraang linggo mula 129 pre-balikatan hanggang 108 katatapos lang ng balikatan, bumaba sa 78 as of Monday, kaya nakikita natin ang pababang trend, sabi ni Commodore Vincent Trinidad,
tagapagsalita ng NEBE para sa West Philippine Sea. Alas 11:08 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, Japan tiniyak ang paghatid ng mas maraming capital ships sa Philippine Coast Guard. Round 1. Tiniyak nitong Miyerkules ni Japan Ambassador of the Philippines, Endo Kasuya, ang suporta ng Japanese government sa pagkuha ng 5 capital ships sa ng Philippine Coast Guard. Ang katiyakan ay ginawa sa courtesy visit ni Endo kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Sa isang panayam matapos ang courtesy visit, sinabi ni Gaban na habang tinatanggap ng Pilipinas ang lahat ng alok mula sa iba't ibang bansa, ang Japan ay nagbibigay ng pinakamaraming pagkakataon sa bansa. Lubos po kami nagpapasalamat sa kanilang kooperasyon upang matiyak na manatiling mapayapa, matatag at maunlad ang West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, magsasagawa ang Pilipinas at Japan ng note signing para sa pagkuha ng 5 mid-term multi-roles response vessels sa Biyernes. Ang pagpirma ng kontrata at pagsisiguro pagkatapos nito, inaasahan natin ang pagdating ng 5 na meter MRRBs para mapalawak ang fleet ng Philippine Coast Guard around 2027 to 2028, sabi ni Balilo sa kanyang pahayag. Hanggang ngayon, may 2 metrong MRRB ang PCCG, ang BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino. Ang 2 barko ay kasalukuyang aktibo sa Maritime Security and Safety Operation sa West Philippine Sea. Thank you. Alas 11:10 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng buong persa ng balitang kasado. Ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, Philippine Coast Guard nagpadala ng 2 pang escort vessel para sa atin ito. Convoy sa WPS. Round 1. Nagpadala ang Philippine Coast Guard nitong Miyerkules ng 2 pang sasakyang pandagat para escort ang convoy ng atin ito patungong Baho de Masinloc upang matiyak ang kaligtasan ng kilusang sibilyan ng mga Pilipino. Sa isang press conference sa pinangunahan ng Philippine Information Agency sa Quezon City, sinabi ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Philippine Coast Guard Commodore J. Tarilla na ang 2 sasakyang pandagat ay bukod pa sa BRP Bagakay na nauna sa civilian convoy at makikipag-dispute sa grupo bago ito makarating sa Baho de Masinloc. Nag-dispatch din kami ng aircraft para sa monitor ang sitwasyon sa Baho de Masinloc, sabi ni Torilla. Hanggang ngayon, aniya umalis na sa Zambales ang civilian convoy at papunta na sa West Philippine Sea. Sa Viber message sa mga reporter, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo na ang 2 barko ay BRP Pangalaw at BRP Boracay parehong 24 metrong patrol fast boat. BRP Boracay nasa Subic na pagdating na din sa si BRP Pangulo, sabi ni Balilo. Dagdag pa niya na natili pa ring naka-standby ang isang Philippine Coast Guard aircraft para mamonitor ang civilian mission sa kabilang banda. Nilinaw ni Terilla na ang convoy na atin ito ay isang civilian mission at hindi pinahihintulutan ng gobyerno ng Pilipinas. Itong desisyon ng ating ito na maglalayag sa voluntary, hindi natin pinilit ito, ay isang civilian society initiative, sabi niya. Gayunpaman, pinag-utos aniya ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang pagpapadala ng mga barko at eroplano ng Philippine Coast Guard bilang bahagi ng tungkulin ng PCG na pangalagaan ng mga Pilipino sa karagatan ng bansa. The Philippine Coast Guard will make sure and do what it takes na ligtas ang ating mga kababayang Pilipino
na naglalayag sa ating exclusive economic zone. Sabi niya, aniya ang mga karagdagang barko ng Philippine Coast Guard ay ipinadala bilang tugon sa hindi pa nalalaman na bilang ng mga Chinese Coast Guard vessel sa kasalukuyang naghihintay sa civilian convoy sa Baho de Masinloc. Hindi may ikakaila ang katotohanan ng mas marami ang mga Chinese Coast Guard vessels na naka-deployed. Mako-confirm natin ang sinasabi ni Sea Light Director Ray Powell na maraming nakabantay na Chinese Coast Guard vessels dito, sabi niya. Ang convoy sa Baho de Masinloc ay inorganisa ng atin ito coalition na naglalayong magdala ng provision sa iba pang mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Sa pagpunta nito sa isa Sol, binabalak din ng convoy na maglagay ng mga buoy na may markang West Philippine Sea. Atin ito sa ilang lugar sa West Philippine Sea. Alas 11:14 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Round 1. Ready, go! Samantala, gets is UD. Magpapaunlad ng townships sa Clark. Round 1. Ready, go! Ang Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD ay nangangalaga sa magtatatag ng mga townships sa loob ng Clark sa Pampanga. Sa isang balita Miyerkules, sinabi ni DHSUD na mapag-uusapan nila sa Clark Development Corporation ang pagtatatag ng mga township sa loob ng paligid ng Clark Special Economic Zone at Clark Freeport Zone na sa ilalim ng programang pambansang pabahay para sa Pilipino. Napakalalaki at napakalaki po ng potensyal ng Clark in terms of location and structure. Very ideal ito para sa konsepto natin ng township development sa ilalim ng flagship 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pahayag ni DHSUD Sekretaryo si Rizalino Acusar sa pamagitan ng pagbuo ng mga townships sa Clark. Kami ay magdadala sa populasyon mas maraming tao, mas mabilis ang asenso, sabi niya. Ayon kay Acusar, ang proyekto ay magbibigay ng tirahan sa mga manggagawa at locator kaya natutugunan ang kawalan ng tirahan pagpapalawak ng pag-unlad sa labas ng Metro Manila upang malutas ang napakalaking urbanisasyon, pagtatatag ng mga bagong herdi o berdi at matalinong lungsod at paglikha ng mga komunidad upang mag-trigger ng mga gawaing pang-ekonomiya. Sa pagbanggit ng pagkakaroon ng International Airport, Hotel, Ospital, Paraan at iba pang modernong infrastruktura sa loob ng Clark, sinabi ni Acusar na mayroon itong mga sangkap ng isang ideal na bago at modernong lungsod. Gayunpaman, kulang ito sa lokal na popularize upang mag-trigger ng mga aktibidad sa ekonomiya sa lugar, sabi niya. Kasunod ng talakayan, 2 site ang ipinakita ng mga teknikal na opisyal ng DHSUD para sa pagsasaalang-alang para sa posibleng pagipagsosyo sa pagsasagawa ng mga proyekto sa pabahay sa Clark. Hindi lang po natin may ibsan ang problema sa pabahay, kundi makaambag po tayo ng malaking ekonomiya ng bansa kapag na-maximize natin ang potential na Clark, sabi niya. Thank you. Alas 11:17 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng balitang kasado ng ating buting publisher, Kuyang Alan Bordeo. Samantala, Philippine Coast Guard sa DSWD nagtay para mapabuti ang literacy ng mga bata sa mga liblib na lugar. Round 1. Ready, go! Nagtutulungan ang Philippine Coast Guard at Department of Social Welfare and Development para mapahusay ang kaalaman ng mga bata sa mga liblib na lugar sa bansa, tulad ng Pag-asa Island sa Palawan. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo na nakapagbibigay ng Philippine Coast Guard ng mga barko, manpower, gayon din ang mga lisensyado at bihasang guro bilang bahagi ng partnership.
mayroon tayong mga lisensyadong guro at bihasang edukador na maaaring magamit ang kanilang mga kasanayan at kadalabasan sa pamagitan ng Tarabasa. Tutoring program na maaari nating kasabay ng humanitarian mission, sabi ni Balilo. Ang pagkikipagtulungan sa DSWD, sabi niya, ay magpapalawak sa mga community outreach program ng Philippine Coast Guard. Ang pagkakaroon ng DSWD na kasama natin sa pagpapatupad ng literacy program na ito ay tiyak na magpapalawak ng epekto nito tungo sa pag-unlad ng komunidad. Balilo said ang Philippine Coast Guard Auxiliary ang nagbibigay ng teaching assistance, educational equipment, school supply at advanced learning material sa program dagdag pa niya. At ayon kay Balilo at inalakay ni DSWD Undersecretary for Innovations Ido Punay ang partnership sa 7th founding anniversary ng Philippine Coast Guard Civil Relations Service noong Mayo 10 sa nasabing okasyon. Inihayag ng Philippine Coast Guard na pipirmahan ang Memorandum of Agreement para gawing formal ang partnership. Ikinatuwa ni Punay ang panukala at nabanggit na ang PCG ang naging katuwang ng DSWD hindi lamang sa disaster at relief operations kundi sa maraming iba pang programa. Thank you. Alas 11:19, ito ay hatid ng TBS RMM News TV. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan ni Kuyang John Wayne Espino Lawson. Samantala, iimbestigahan ang umano'y wiretapping ops ng Chinese Embassy sa Maynila, hinimok. Round 1. Ready, go! Hinimok ni Senador Francis Tolentino nitong Miyerkules ang Senate Committee on National Defense na imbestigahan ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Maynila laban sa Armed Forces of the Philippines Western Command na nagbabanggit ng posibleng paglabag sa Philippine Anti-Wiretapping Act. Official na ginawa ni Tolentino ang apela sa pamagitan ng Senate Resolution number 1023 sa pagsasaad ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian sa isang press conference noong Mayo 6 ng umano'y bagong modelo para sa RAIN-I-RAPE Transportation and Subsidy na inaprubahan umano ng buong command chain ng Philippine Military kabilang ang Department of National Defense at ang National Security Council. Ang gawaing ito ay itinuturing na illegal para sa sinumang individual na hindi pinahihintulutan ng lahat ng partido sa isang pribadong komunikasyon o salitang binibigkas na itap ang anumang wire o cable o gumagamit ng mga aparato upang lihim na marinig, maharang o itala ang naturang komunikasyon o salitang binibigkas, sabi ni Tolentino. Sa kanyang pahayag, nabanggit ng senador na labag sa batas para sa sinumang tao, isang kalahok o hindi sa gawa o mga gawa na pinaparusahan na sadya, nagtataglay ng anumang tape, record, wire record, desk record o anumang iba pang naturang talaan o mga kopya ng anumang komunikasyon o salitang binibigkas sa secured alinman bago o pagkatapos ng epektibong pitsa ng batas na ito sa paraang ipinagbabawal ng batas na ito. Labag din sa batas ang sinumang tao o mga tao o na-i-reply ang hindi autorisadong naitalang komunikasyon sa salita man o sa sulat o magbigay ng fairness ng transcription nito, kompleto man o bahagya sa sinumang tao maliban kung pinapayagan o pinahihintulutan ng mga korte bilang ebidensya sa anumang sibil kriminal na investigasyon o paglilitis ng mga pagkakasala. Sabi ni Tolentino, bukod sa iba pa hangad ng SR 1023 na magtukoy ang halawak ng paghihimasok ng China na repasuhin ang mga kaugnay na batas at protokol upang matugunan ang gayong paghihimasok. Kung mapapatunayang tumpak ang ginawang wiretapping, dapat formal na humingi ng paumanuhin ang China sa Pilipinas. Sa mga illegal na gawain ng kanilang mga opisyal, iwaksi ang kanilang diplomatic immunity at hayaan silang harapin ang mga bunga ng kanilang walang hiya at hindi nararapat na gawain alinsunod sa Article 9 at
24 ng Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations na kasaad sa resolution. Binigyan din ng Department of Foreign Affairs na tanging ang Pangulo lamang ang maaaring magpahintulot sa mga kasunduan na may kaugnayan sa West Philippine Sea at South China Sea. At binalaan ang publiko laban sa pagbagsak sa false narratives at pangimasok sa internal affairs. Nauna lang inihayag ng China na ilalabas nito ang transcript at audio recording ng umano'y pag-uusap sa telepono ng mga opisyal ng China at isang nangungunang opisyal ng AFP na tumatalakay sa bagong modelo para sa mga resupply mission sa West Philippine Sea na itinatanggi ng pamahalaan ng Pilipinas na aprobahan. Thank you. Alas 11:24 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV at ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, nakikipagtulungan o mabulok sa kulungan ayon sa PTF-MS kay Dizon Salay Gunman. Round 1. Ready, go! Hinimok ng Presidential Task Force on Media Security ang nadakip na gunman sa pagpatay kay Kidapawan City broadcaster Eduardo Ed Dizon na nakipagtulungan sa investigasyon sa pamagitan ng pag-amin kapalit sa posibleng mas maikling kulungan o mananahimik exonerate ang kanyang co-accused at mabulok sa kulungan. Ayon kay PTF MS Executive Director and Secretary Paul Gutierrez, may mga bagong testigo ang mga autoridad kabilang ang mga miyembro ng lokal na pulisya na maaaring makilala sina Junel Jean Andagket Putin alias Junel Girosaga bilang gunman na bumaril kay Dizon noong July 10, 2019 kung saan tingin ni Girosaga ay mas mabuting manahimik na lang siya. He is utterly mistaken, sabi ni Gutierrez, gaya ng sipi sa isang balita ng PTF-MS nitong Miyerkules. Upang mas mapalakas pa ang kaso, sinabi ni Gutierrez na magpasya ang Special Investigation Team Dizon na ilipat ang isang pang testigo sa Maynila sa ilalim ng Witness Protection Program. Si Hinero Saga, 33, inaresto noong Mayo 2, 2024 na pinagsabi na elemento ng Police Regional Office 12 at makilala Municipal Police Station sa tulong ng isang informante sa lugar bukod kay Hirosaga. Pinaghahanap din ang sina Sotero June Hakulbe at Dante Encarnacion Tabusares aka Bong Encarnacion dahil sa pagpatay kay Dizon. Gayunman, si Hakulbe ay unang binigyan ng korte ng bill sa Kidapawan noong huling bahagi ng 2019 at naabsuelto noong nakaraang Marso 8, 2024 nang ilipat ang binyo ng pagliliti sa Davao. Si Encarnacion ang umano'y mastermind at binigyan din ng Davao Court ng bill noong nakaraang Marso 12. Ayon kay Gutierrez, tinitingnan din nila ang mga nakaraan at kasalukuyang aktibidad ni Encarnacion na maaaring lumabag din sa batas at makakatulong sa pagpapalakas ng kaso ng gobyerno laban sa kanila ni Hirosaga. Gusto naming malaman kung saan siya noong panahong wanted siya dahil sa pagpatay kay Dizon, sabi ni Gutierrez. Pinatutunayan din namin ang mga ulat na binuhay ni Encarnacion ang modus ng kapa gamit ang ibang pangalan at ang patuloy niyang pagre-recruit ng mga tinatawag na miyembro, coordinator o investor, lalo na ang pagtarget sa mga lokal na opisyal at sa mga miyembro ng pulisya. Kung warranted, maaaring rin siyang maharap sa hiwalay na kaso para sa kanila, sabi ni Gutierrez sa Kidapawan City noong nakaraang Mayo 14. Itinuring na itinanover ni Gutierrez sa informante ang paunang gatimpalang 200,000 pesos na inilagay ng lokal na pamahalaan para sa critical na papel nito sa pag-aresto kay Gonzaga. Why, thank you. Alas 11:28 ng umaga, ang tabayanan po ang susunod
na palatuntunan ng gabay at patnubaan ng isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Lawson. Samantala, anim na PNP opisyal nakakuha ng bagong post sa latest reshuffle. Round 1. Ready? Anim na ranking ng police official ang itinalaga sa mga bagong posisyon sa pinakahuling rekognisasyon ng Philippine National Police simula Miyerkules batay sa kautusan ng PNP Chief General Romel Francisco Marbil na may pitsang Mayo 14 itinalaga sa Police Regional Office Caraga Director Brigadier General John Kirby Kraft bilang bagong hepe ng Directorate for Personnel and Records Management. Samantala si Highway Patrol Group Chief Brigadier General Alan Nazaro ang pumalit kay Kraft bilang bagong PRO. Provincial Regional Office Caraga Director for Plan si Brigadier General J. Kumigad ang pumalit kay Nazaro bilang bagong Highway Patrol Group Head habang si Colonel Rodencido Riales mula sa Provincial Regional Office 3 ay inilipat sa Directorate for Controllership. Nagpalit ng post sina Colonel Bernardo Perez mula sa Directorate for Information and Technology Management at Colonel Edwin Pilates mula sa Philippine National Training Service. Ito na ang ikalimang revamp ng mga police officials mula nang pumalit si Marbil bilang PNP Chief noong Abril 1. Nauna nang sinabi ni Marbil sa ang reshuffle ay kinakailangan upang position ang mga opisyal na angkop para sa kanilang susunod na mga assignment. Why, thank you. Alas 11:30 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMN News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, pinaigting na BS Illegal Gross naka-digit ng 121.89 milyong shabu sa Western Visayas. Round 1. Ready? Go! Magsasagawa ng bagong estratehika ang Police Regional Office 6 sa gitna ng matagumpay na anti-drug operations nito upang tumugon sa marketing strategy na sinimulan ng mga sindikato ng droga ayon kay Top Cap ng region nitong Miyerkules. Hindi tumitigil ang ating kampanya dahil sa alam nating isa ito sa mga pangunahing nag-aambag sa ilan sa mga krimen na nangyayari sa ating lugar. Ng responsibilidad, sabi ni Provincial Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki sa isang press conference. Mula nang ipalagay niya bilang director noong February 15, 2024 ang pinaigting na kampanyang inilunsad ng iba't ibang unit ng pulisya laban sa illegal na droga ay nagbunga ng humigit kumulang na 17,924.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 121.89 milyon at nadakip ang 760 drug personalities noong Mayo 12. Ayon kay Wangki, ang Regional Anti-Drug Summit kasama ang mga partner law enforcement agencies noong Martes, pinag-usapan nila ang pagpapalakas ng kanilang kampanya laban sa illegal na droga at mga isyu at alalahanin sa drug clearing efforts sa barangay level. Ang guidance ay para sa ma-strategize kami anyway, successful tayo sa ating drug operations na dapat ay masustain anya dagdag pa niya. Kasama ang pamalaang palalawigan ng Iloilo, palalakasin nila ang mga mahihinang lugar tulad ng mga coastal area sa tulong ng mga bantay dagat at mga barangay tanod. Natapusin nila ang initial na pagsasanay para sa mga barangay tanod at bantay dagat sa Iloilo at balak niyang hingin ang suporta ng iba pang mga lalawigan tulad ng Negros, Occidental at Guimaras para sa replikasyon. Why, thank you. Alas 11:32 ng umaga. Samantala, PAOK minonitor ang Peking Hospital sa Pugo Lengs. Round 1. Sinabi ng Presidential Anti-Organization Crime Commission o PAOK Miyerkules nang sinubaybayan nito ang mga
ospital na may kaugnayan umano sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o PUGUS. Ito ang pagsalakay ng PAO kamakailan sa isang ospital sa Habis of Asia Building sa kahabaan ng Makapagal Avenue sa Pasay City dahil sa illegal na operasyon ng walang lisensya at mas kaugnayan umano sa mga pugo. Sa isang public briefing ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PAOK spokesperson Winston Jan Casio na hindi lamang ang walang lisensyadong ospital sa Pasay ang piking ospital sa na radar ng PAOK. Aniya hinala nila na ang pugo workers na nasugatan at pinahirapan ay dinala sa mga masusing ospital na ito upang gamutin upang hindi detect ng mga autoridad ng Pilipinas. Meron kaming mga impormasyon na matatanggap sa merong mga pugo workers na torture, mga nakikita natin na barilan at saksakan ng foreign nationals dito. Dinala sa mga ospital at katulad nito sabi ni Casio. Ang tanong bakit? Sapagkat hindi na po sila hihingi sa inyo ng maraming documentation of identification, hindi tulad ng Philippine hospitals na legal talagang bubusisiin nila kung sino po kayo, dagdag niya. Aniya, mayroon na silang impormasyon ngayon tungkol sa isa sa mga may-ari ng sinalakay na ospital sa Pasay kung saan nagtatrabaho bilang doktor, nurse at parmasyotika ang mga dayuhang walang lisensya. Aniya, nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Department of Justice para sa paghahain ng kaukulang kaso. Meron na ho kaming idea kung sino yung isa sa may-ari nito pero pinahukay pa natin ang mas malaliman kung sino pa ang kanilang mga kasama doon. Casio said. Ang tanong bakit? Sapagkat hindi na po nila hiningi sa inyo ng maraming documentation o identification. Mayroon doon silang impormasyon ngayon tungkol sa isa sa mga may-ari ng sinalakay na ospital sa Pasay kung saan nagtrabaho bilang doktor, nurse at pamasyotika ang mga dayuhang walang lisensya. Aniya, nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Department of Justice. Yan. Kaya nga may idea kung sino yung isa sa may-ari nito para pinapahukay na nila na mas malaliman kung sino pa ang kanilang mga kasama doon. Yan ang sabi ni Casio. Yan ang kabuhang mga balita mula dito sa Pahigang Balanse at Totoo National Newspaper. At syempre, lubos po ang ating pasalamat sa ating mga kasado patrol sa kanilang paghahatid ng kanilang mahalagang mga balita at mga impormasyon. Kaya Kasado Patrol 40 Standby Reports, ikaw ay mag-uulat sa susunod na palatuntunan ng gabay at patnubay ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan. Alright mga kababayan, isang mapagpalang umaga muli sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Nagpapasalamat po ako sa inyong paggabay at pagsubaybay sa umigit kumulang na isang oras ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service ang responsabling mga mamamahayag. At syempre sa pangalan po ng ating station manager at siya rin nating publisher, Resident CEO Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po, ako po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Ngunit muli, ako po ay nagpapasalamat at pansamantalang nagpapalam sa inyong lahat, mga gili kong taga-subaybay, at muling magbabalik sa araw ng bukas sa ating palatuntunan upang ihatid ang mahalagang mga impormasyon at mga balita. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumika. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Kaya Kuyang Dan Torbeles, standby report. Kuya Lando Luto, standby report. At Kuyang John Santusidad,
Standby report.